Kabayan, maligayang pagbabalik sa Weather Pinas. Meron tayo ngayong pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. So isang ganap na tropical storm category itong si Bagyong Opong at nakataas na rin po ngayon ang storm wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Visayas. So aalamin natin yung mga detalye. Pero bago ho natin ipagpatuloy, kahit i-like nyo lang yung ating channel para tumaso ang engagement at makaabot sa iba nating mga kababayan. So ito, ipapakita ko sa inyo. Ito nakikita nyo, yung pinaka-live na weather radar natin, yung live na pagkilos or paggalaw nitong si Bagyong Opong. Nandyan pa rin si Bagyong Nando, pero unti nang humihina yan. May epekto na lamang yan sa habagat. Ngayon, tignan natin. Huli hong namata, kaninang alas 10 po ng umaga, yung pinaka-sentro or pinakamata ni Bagyong Opong, meron pong lokasyon na 815 kilometers east of northeastern Mindanao. At sa ngayon, lumakas ang hangin niya. So, nasa 85 kilometers per hour yung lakas ng kanyang hangin. Malapit pa rin ho yan sa may gitna. So, nakikita nyo naman dyan. At may bugso naman, nasa 105 kilometers per hour. Yung pagkilos naman ho niya, medyo mabagal, no? Pa-west, southwestward, sa bilis po na 15 kilometers per hour. So, kung napapansin ho ninyo, etong tinatawag natin na direction niya or area of probability, yan ho yung mga dadaanan niya. At inaasahan pagdating po ng Friday, direkta po itong maglalandfall sa Eastern Visayas, Bicol Region at ilang bahagi ho ng Luzon. Pero may mga posibilidad pa sa mga pagbabago niyan, so i-monitor at babantayan po natin yan. So dito naman tayo sa mga lugar na apektado po ng signal number 1, nito nga pong si Bagyong Opong. Pag signal number 1, meron tayong warning lead time dyan na 36 hours. Ang ibig sabihin sa loob ng 36 hours, doon yan mararanasan. At may bilis ng hangin nasa 39 to 61 kilometers per hour. So ang signal number 1 ho natin ay nakataas po sa Visayas area. Kasama ho dyan ang Northern Samar, Eastern Samar at Samar. Yung mga lugar na yan makakaranas po ng malawakang pagulan dahil po kay Bagyong Opong. So yung trap extension ng hangin, ito nga pong si Bagyong Opong ang nakakaapekto po dyan. So babalikan natin yan mga kaibigan, si Bagyong Opong. Alamin muna natin. So ipapakita ko muna sa inyo yung pinaka tinatawag natin na track and intensity forecast. Ito ho yun, no? Yung track and intensity forecast, yung area of probability, yan yung dinadaan ho kasi niya. Sa ngayon, nakikita natin sa update natin ay magiging isang ganap po siya na severe tropical storm kahapon ho, no? Yung pinaka-update natin. Pero sa pagbabago naman ng pagkilos at lakas ng hangin itong si Bagyong Opong, meron na tayong nakikita dito, pasok na siya sa tinatawag natin na typhoon category. So, yung intensification o mabilis ang paglakas nangyayari. Bakit? Dahil po kay Bagyong Nando na humahatak sa kanya, kaya naman parang yung lakas ni Bagyong Opong mabilis pong pumasok agad sa typhoon category. Pero sa super typhoon category, wala naman tayong nakikita dito. Pero tulad ng aking sinasabi, maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Pwede pang magbago yan. So yung mga susunod na lugar na dadaanan po ni Bagyong Opong, aalamin natin kung maaari, kung kaya nyong isulat, kung matatandaan nyo naman, mas maganda. At kung may mga kaibigan o kakilala kayo sa mga lugar na dadaanan niya, sabihan nyo na ho. Mamayang alas 8 po ng gabi ngayong araw, 740 kilometers east of Maasin City, Southern Leyte ho siya. Yung pinaka-direction niya. At lalakas naman siya sa 100 kilometers per hour, severe tropical storm category. Pagdating naman po kinabukasan alas 8 ng umaga, eto ho, no, 430 kilometers east of Eastern Samar. At pagdating naman ho, kinabukasan din alas 8 ng gabi ay 325 kilometers east of Katarman, Northern Samar ho siya. So mas lumalakas ho siya diyan sa 325 kilometers east of Katarman, 120 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin, naging isang ganap na ho siya na typhoon category. So maging alerto, maging handa po sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Pagdating naman po ng araw po ng Friday, September 26, ay dadaan naman siya sa coastal water po ng Northern Samar. 130 kilometers per hour ang lakas ng hangin, isang ganap pa rin na typhoon category. So, hayan ho yung mga lugar, no, kung natatandaan nyo at kung naisulat nyo, maraming salamat. Malaking bagay ho yan. So, ngayon, alamin naman natin yung mga
itinaas or merong heavy rainfall warning dahil po sa habagat. Ang habagat kasi ay kung mapapansin ho ninyo, pinapalakas pa rin ni Bagyong Opong. Pasaway talaga to si Bagyong Opong. Nasa labas na ng par pero patuloy pa rin ang epekto niya sa pagpapalakas sa habagat. Kaya naman yung kanlurang bahagi ng ating bansa nakakaranas ngayon ng malawakang pag-ulan. Lalo kahapon na barang lakas ng pag-uulan dahil sa habagat yon. So eto no, alamin natin. Sa heavy rainfall warning ho tayo. Ngayong hapon ho, hanggang bukas meron po tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. Diyan po sa may Zambales, sa may Bataan at Occidental Mindoro. Bukas din ng hapon hanggang sa Friday ng hapon, September 26, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan po ang ating aasahan sa Palawan, sa may Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. Pagdating naman po ng Friday ng hapon hanggang sa Sabado ng hapon, September 27, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Palawan, sa may Antique, Aklan at Negros Occidental. So dahil ho yan sa habagat or southwest monsoon. Dito naman tayo sa heavy rainfall warning dahil po kay Bagyong Opong. So ngayong hapon din po hanggang bukas ng hapon, intense to torrential, 200 mm sa dami ng pag-ulan. Madami ho ito no sa Sorsogon at Northern Samar. Heavy naman to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan ho dyan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Masbate, Eastern Samar at Samar. Moderate to heavy rains naman ang aasahan po dyan sa may Romblon, sa Marinduque, Occidental Mindoro pa rin po, Oriental Mindoro, Quezon, Batangas, Laguna, Isabela, Aurora, Aklan, Capiz, Biliran at sa may Leyte. Pagdating naman po ng Friday ng hapon hanggang sa Sabado ng hapon, September 27, intense to torrential din po na 200 mm sa dami ng pag-uulan ang aasahan natin dyan sa may Marinduque. So heavy to intense rain naman na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa Metro Manila, Aurora, Bulacan, Pampanga, Quezon, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Bataan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur at sa may Albay. Moderate naman to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa parin na dami ng pag-uulan po sa Catanduanes, sa may Sorsogon, Masbate, Zambales, Pangasinan, Quirino, Tarlac, Nueva Ecija, Cagayan, Isabela, Northern Samar at sa may Samar. So napakadaming lugar ho dadaanan itong si Bagyong Opong at inaasahan ho magsisimula yan bukas hanggang sa weekend po, no? Talagang tuloy-tuloy po ang pag-uulan at ang senaryo nito, posibleng kapag tinawid na nitong si Bagyong Opong ang Eastern Visayas, ilang bahagi ng Bicol Region at Central Luzon, sa may kanlurang bahagi possible na mas palakasin pa siya ng epekto ng habagat or southwest monsoon. So maging handa at maging alerto tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Yung dalawang senaryong kino-consider natin medyo malabo na mangyari. Ang mangyayari dito, yung unang senaryo na aking sinasabi, natatawid ho siya dito sa may Eastern Visayas at lalabas po sa west o sa kanlurang bahagi ng ating bansa at dun po siya mas lalakas habang papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. May mga nagtatanong ho sa akin kailan naman daw ang paglabas ito pong si Bagyong Bagyong Opong, no? Si Bagyong Opong po ay lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang typhoon category pa rin pagdating ho ng September 28 alas 8 ng umaga, Sunday ho yan hanggang sa Monday. So kahit lumabas na yan ang ating Philippine Area of Responsibility, mananatili pa rin ang epekto ng habagat na siya namang palalakasin nitong si Bagyong Opong. Sa ngayon ho, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. And please, pakishare ng ating update para naman malaman din ng ibang mga kababayan natin kung ano na bang lagay ng ating panahon. Maraming salamat po.